Hindi nila inaksyonan yung red notice list na yun. Kung natatandaan nyo, ang red notice list na yan ay nilabas ng Interpol yan February 27. So since February 27 hanggang sa pagpunta natin doon, wala nangyari. Ang coordination naman natin sa kanila, in fairness to the authorities in Timor-Leste, ay matagal din. As early as siguro March 3 lang ang natatandaan ko. Earlier than March 3, may coordination na tayo sa intelligence service nila kay Director Longinos Montiero. Yung kausap natin doon. Yun lang natin sandali yung mga kasama ko. Gusto ko rin sila na pakilala sa inyo kasi isang buong team to. At yung mga behind the scenes nito, hindi naging madali din sa amin. Ang pakipag-usap sa kanila, kaya lang hindi natin pwedeng hindi maintain yung magandang relationship natin dahil babalik tayo doon, baka mas lalong mahirapan yung team na babalik. So tayo, maganda ang pakikitungo at hinarap naman tayo ni President Horta dito sa usapin na ito. Parang Marines, diba rin yung assault team ng Marines, diba? You will have to fight every inch of the territory. Ganon din ang nangyari sa amin kung paano kami makapasok sa kwarto, paano kami makakuha ng picture, litrato lang. Ang hirap-hirap, yun yung last objective namin. Yun ang naging last objective. Andiyan na, parating na sila. Mamaya, para alam nyo, 6 kami nagpunta rito. Ang kasama ko ay sa iba-ibang units na na-involve sa pag-imbestiga nito at pag-facilitate ng lahat ng documentation at follow-up. Ang NCR na involved dito sa investigation, although marami doon sa ating units na na-involved sa investigation initially. Tapos sinama namin si Attorney Binayan, siya naman sa anti-terrorist natin in the event na magkaroon na tayo ng full pick-up visit sa Timor. Piniprepare natin sila. Tapos yung ating International Operations Division, sila ang nag-collate ng lahat ng dokumento at nag-coordinate para mapabilis yung ating pagbigay ng mga kinakailangan dokumento doon. Lahat ng dokumento kasi kinakailangan natin pa-certify at humingi rin tayo ng lahat ng kailangan natin na travel authority tsaka pahintulot sa department. Yung isang opisina naman ng lumakad noon. Wala pa sila. Si Attorney Gutisan. 6 kami, naumpisahan ko pala si Attorney Binayan sa Anti-Terrorism Division. Sa NCR si Charles Poso, Attorney Charles Poso. Sa International NCR kasama ni Charles si Bethel Porras, Attorney Bethel Porras. Kasama rin sila sa investigation nung kay Congressman Teves. Sa International Operations Division, si Chief nila, si Filipinas Astrero, saka si Attorney Riv Gutisan, saka ako, 6 kami lumakad doon. This afternoon are the members of the NBI team who participated in the mission headed by no less than our Director, Attorney Medardo G. De Lemos, SA Filipinas Astrero, our Chief of the Interpol Operations Division, SA Darcy Binayan, the Executive Officer of the Counterterrorism Division, Attorney Charles Poso from our NCR office, Attorney Bethel Joy Porras also from our NCR office, and SRA Riv Marlo Arturo Gutisan from the Interpol Operations Division.
So I would like to turn over the floor to our director for his statement. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat at pinaunlakan nyo ang paanyaya ng NBI na mag-ulat tungkol doon sa aming pagpunta sa Timor-Leste para hingi ng isakatuparan sa Timor-Leste authorities ang red notice list na laban kay Congressman Arnolfo Teves. Umalis kami rito sa pahintulot ng ating Secretary of Justice, Secretary Remulla, at nakarating kami sa Timor-Leste noong March 21. About 2 hours after we landed, nung kami ay lumapag na doon, nakipag-usap na kami sa kanila at sinabi na nahuli na si Congressman Teves. So yun naman ang naging usapan na pagdating namin doon, ibigay namin ang lahat ng dokumento sa kanila na susuporta sa posisyon ng NBI kung bakit nagkaroon ng red notice list kay Congressman Teves. Just to refresh your memory para maalala natin, inimbestigahan ng NBI ang pagpatay doon sa Pamplona noong March 2023 at naisampa ng NBI ang kaso laban kay Congressman Teves at iba pa. At ang huling insidente noon, nagkaroon ng order sa court canceling the issuing a warrant of arrest against Congressman Teves, canceling his passport, and ordering the NBI to take steps to bring him back to the Philippines. Yun po ang naging posisyon ng NBI. Inayos natin ang lahat ng dokumento na maaring kailanganin doon sa pagpabalik kay Congressman Teves sa Pilipinas, katulad ng certification galing sa DFA na kansilado na ang passport. Binigyan tayo noon. Kinuha natin ang lahat ng certified true copies ng naging proceedings sa husgado kung saan siya ay inaakusahan. Humingi rin tayo ng certified true copies ng resolution ng ATC, Anti-Terrorism Council, terrorist si Congressman Teves at iba pa. Halos yun lang ang kung may kulang man, dagdagan nyo mamaya ang mga dokumento na dinala namin doon. And as early as about March 3 or March 1, nakipag-ugnayan na tayo sa taga Timor-Leste at ang naituro na ating contact person doon na makakatulong, yun mismong pinakadirektor ng kanilang intelligence service, si Director Longinos Montiero. At ang isa pa doon ay yung ating counterpart sa Interpol NCB natin dito, si Director Vicente Fernandez Brito. Sila po ang Interpol doon. Pagdating natin doon at bago tayo dumating doon, nakipag-ugnayan din tayo sa ating ambassador kay Ambassador Belinda Ante, at binibrief din niya tayo kung ano ang naging sitwasyon doon sa Timor. So fast forward, pag landing natin 2 hours after, mga dalawang oras, sinabi na sa amin na nahuli na si Congressman Teves. Inantay namin nung hapon na yon na magkaroon kami ng pagkakataon na ma-verify for ourselves kung si Congressman Teves nga yung nahuli. Sabi namin kung makakuha man lang kami ng picture, proof of life na si Congressman Teves. Medyo mahirap ang naging proseso ng araw na yung first day na yun. Akala namin bibigay na yung opportunity na makuha ng picture. Hindi. So nag-isip kami kung ano ang next move natin. Maraming ganong challenges na medyo sa tingin namin nahirap. So natapos yung araw, gano'n na lang. Kinabukasan, attempt uli, mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So, wala. Humingi kami ng audience kay President Horta. Nagpasalamat kami, tinanggap kami, kinausap kami ng mga siguro mahigit, more or less mga 1 hour. Alas 12 nung second day, 22.
At sinabi namin, we extend the gratitude of the Filipino nation, our President, our Secretary of Justice, and our agency in acting swiftly in effecting the arrest of Congressman Tevez. But we have one request, Mr. President, addressing myself to President Horta. May we be allowed to take the photographs of Congressman Tevez so that we can report to our President, our Secretary of Justice, that indeed the person arrested was Congressman Tevez. Sabi niya, I will call Director Montero after you leave. So hindi na kami nagtagal, humingi kami ng opportunity na makakuha ng litrato, and obliged naman kami ni President Horta. Masaya na kami, umalis na kami ng palasyo, pumunta na uli kami doon sa kanilang Interpol office. At kinausap uli namin yung director nila, si Dr. Brito. Sabi niya, in-explain niya, ganito ang proseso sa kanila at medyo mahirap. Tapos ipipresent si Congressman Tevez sa korte para malaman kung ano ang gagawin kasi doon ang proseso. Ganun daw ang proseso sa Timor. Kung anong mga steps ang gagawin kung sakaling pagbibigyan ang hiling ng Pilipinas na maibalik si Congressman Tevez dito. Yun, mahabang oras uli ang balitaktakan doon. Very challenging. Talagang ayaw. Nung ayaw kaming bigyan ng ganun, pagkakataon kasi may taong pinasok kami doon sa isang kwarto, may taong nasa selda, kaya lang nakadapa naman. Nakadapa, sombrero, hindi mo kilala talaga. Sabi namin, we will not be contented with that. We cannot take a photo and bring that to the Philippines and report that this is Congressman Tevez. Hindi mo kilala eh. So, sabi namin, pwede namin hingiin. Standard operating procedure naman sa law enforcement yan, if you arrest a person, na magkaroon ng fingerprint. Wala rin palang fingerprint. So sabi namin, wala bang picture na mag-shot? We'll be contented with that. Wala rin. Eh maghahapon na ng second day ang trip namin, next day na 23. Nagkaroon ng maraming diskusyon doon. Medyo kung minsan mainit, emotional, pero dala na rin ng panahon doon. Nagpupumilit talaga kami kasi gusto nga namin maliban sa kanilang pagsabi na si Congressman Tevez, gusto rin namin may proof kami para maipakita naman sa inyo, sa ating bansa, kay Secretary Remulla at saka ultimately kay President na ito nga yun. Siguro mainit, medyo humupa, nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng lal, pinapasok doon sa kwarto. Nililimit nila pati ang kwarto kasi kukunti lang daw ang dapat pumasok. Dati pwedeng 3 agents, ngayon 2 na lang, tapos 1 na lang. Tinatanong ko ilang pictures ang kukunin, wala naman. Hanggang nakapasok, may nakapasok, hindi ko nababanggitin. May nakapasok, nagpalit tayo ng strategy. Kasi kung puro lalaki ang kakausap sa kanya, lalaki lahat ito, mainit ang usapan. So, nagpalit tayo ng strategy. Hanggang sa may nakapasok, may pinayagan na nakapasok na isang kasama natin. In short, kumalma si Congressman Tevez. Doon siya kinukunan siya ng fingerprint at the time. Sabi nga namin, 24 hours na ngayon yung palang kukunan ng fingerprint. Hanggang sa pumayag si Congressman Tevez, tinanggal na niya yung kanyang hindi naman nakamas, parang hindi ko alam kung t-shirt o panyo yun, tapos nakasombrero. Hindi mo talaga So, nung pagpasok ko, wala na, ano na siya, yung tinanggal niya, no? Tapos nagpakilala na kami. Nagkapanatag, ng loob. Sir, andito kami, ito lang naman ang pakay namin. Picture lang, para may pan. Nakuna ng picture, sa totoo nga ang picture na yon, sinabihan pa siya na, oh sir, look your best. Kaya siya nakasmile dun sa picture na yon. Ayaw naman natin na nagmumukhang
pan siya. So, voluntarily, nagpa-picture siya na nakangiti. Tapos nun, yun lang, kwentuhan na kami. Sir, ito lang ang namin, itong red notice, may mga akusasyon sa'yo doon, may warrant of arrest. Sabi niya, in fairness to him also, sabi niya, takot akong bumalik ng Pilipinas. Natatakot siya na baka daw may mangyaring masama sa kanya. Ang sabi ko naman sa kanya, Sir, sabi ko, yan na naging commitment namin kay President Horta at commitment ng agency yan, commitment namin sa inyo na walang mangyayaring masama sa inyo pag sumama na at maibalik na kayo sa Pilipinas. At lahat po yan na i-relay din natin dito sa ating sekretary, pero hindi ganun kadetalye kasi mahirap ang internet doon, nawawalan kami ng internet tapos nakikipag-negotiate ka sa kanila. So medyo maiksi lang ang oras namin, pagbalik lang nandun sa hotel tsaka kami nakakapag-internet at nakakapag-update. So yan ang buong pangyayari. At kung nakausap namin si President Horta, ang sinasabi nga niya, gusto rin niyang matapos kaagad ang proseso. At hindi ko lang masabi yung dalawang instances na kinwento niya, basta gusto niyang matapos na ang proseso. May court process diyan, ang pagkakaintindi namin doon sa kanila, a minimum of 7 days to maximum of 40 days mariresolve yan. Sa atin naman, ang position natin doon ay may cancellation of passport, so ang option nasa sa kanila kinancel na ang passport as far as we are concerned. Kung ganun ang nangyayari, ganun din ang nangyayari sa atin. Pag may mga request yung mga counterparts natin sa ibang bansa, kansiladi undocumented alien, kinukuha ng NBI yan, tina-turn over sa immigration kasi immigration issue na yan. At ganun din ang naging posisyon ni President Horta nung nag-uusap kami. Hindi ko alam kung ano naman ang nagiging legal proceedings na ginagawa nila doon. So yan po ang buong pangyayari doon sa aming pagpunta sa Timor-Leste at kami naman ay naghahanda in the event na pahintulutan nilang kunin natin si Congressman Teves doon. Nangako sa atin ng embassy na i-monitor nila kung ano ang update doon sa proceedings at may assurance naman sa atin si Director Montiero na i-update niya tayo kung ano ang magiging terminal point ng kanilang legal proceedings doon. So yan lang ang aming maiulat sa inyo at yan ang nangyari doon sa Timor-Leste.